Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Okay. Congresswoman, napag-alaman natin na may plano ang House of Representatives to conduct inquiry regarding sa Pax Silica Agreement. Pwede ba nating malaman kung bakit at ano ang posibleng mangyayari nito po? Sa bahagi po ng Makabayan Block, naging aware na siya sa Pax Silica noong around May pa. At kinakampanya natin na kailangan nating tutulan yung pagpapasok at paghihimasok ng Estados Unidos sa hangarin nilang merong industrial forward base daw in the form of Pax Silica kung saan iba-iba yung sinasabi nilang layunin nito pero ang mas tumatampok ngayon ay tatayuan daw ng mga data centers for artificial intelligence systems. Pero may una silang hangarin kasi na ang applicable laws dyan, US diplomatic laws. So, dapat yung hindi batas ng Pilipinas ang andyan. Hindi po natuloy yon kasi sa tingin natin, tinutulan ng Pilipinas, no? Pero ganun po yung ganid, excitement ng US na hawakan, kontrolin yung 4,000 hectares plus para sa mga iba't ibang purposes niyan. Iba economic, pero ang pangamba natin, baka pang militar din nila. So, naghain tayo nung unang linggo ng Hunyo, nung June, ng resolution para po imbestigahan yung paano ba nagkaroon ng ganitong pag-uusap in the first place at bakit napaka-unfair ng terms para sa Pilipinas at mamayang Pilipino as if gagamitin yung lupa at rekurso natin para sa economic industrial plan ng ibang bansa. So yun po yung ating hangad dyan. Maimbestigahan, pero sa pauna, given yung sinasabi sa kung anong gustong gawin sa Pax Silica at lahat ng mga gustong ikarga dyan, tinututulan natin yan. And sabi raw po, mga November, pepirmahan ang kontrata. Makakapigil ba itong gagawin ng House of Representatives regarding sa pagpirma nito? Sa pirmahan naman po. Ang makakapagpigil po dyan ay yung malawakang panawagan ng mamamayan na tinututulan natin yung Pax Silica. Sa tingin ko, bagamat gusto natin na mangyari yung investigasyon sa House of Representatives, may limitasyon yan. Lalo na si President Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi sa kanyang SONA na sinusuportahan niya yung Pax Silica initiative. Ideally, separate branches yung executive department natin sa legislative department, pero ako po, pol-sci student, at nag-aral tayo ng kasaysayan, nakita naman natin na sa mga nagdaang mga administrasyon, mas masikip or mas kapit yung kapit ng presidente sa legislative priorities ng Congress, lalo na through LEDAC, So, sa tingin, may nakikita tayong limitasyon dyan. Pero gusto natin mangyari, pero sana papasok dito yung mas malaking papel ng mamamayan na nakikita natin na ngayon, sir, yung outpouring ng pagtutol sa social media. Ito rin po yung nakapagtulak sa tingin ko kay President Bongbong Marcos na sabihin niya i-address siya sa SONA. Ito rin yung nagtulak sa BCDA at yung CEO ng mga itatayong mga korporasyon dyan na mag-press conference. So, may magagawa yung pagtutol natin at yung pagboboses natin sa mga hinaing natin doon sa proyekto. And wala bang mga information po kung paano babalangkasin o binalangkas na kaya nila yung kasunduan kasi parang pirmahan na lang? Yun nga po yung gusto nating i-probe pa. Kasi tama kayo, nagkaroon ba ng konsultasyon? Nagkaroon ba ng pangungusap kung sinong mga sektor yung o kaya mga grupo yung mga gustong pumasok dyan? Kasi ang mukha, ang US government, kinausap ang Philippine government. Tapos
yung US government yung naglako, nagbenta ng lupa natin, ng rekurso natin. Kung gusto yung makisali dito, partneran nyo kami, US government. No? So, siya pa yung nag-reach out sa mga iba't ibang corporations at iba't ibang bansa na kung gusto nilang kasama sila sa AI venture na gagawin nitong Estados Unidos, kausapin yung Estados Unidos at hindi pa nga yung Philippine government. So nakikita talaga, dami nating red flag na nakikita na hindi tayo ang may control dyan, hindi tayo ang decisive dyan, at kung nawasak yung kalikasan dahil dyan, kung yung tubig natin ay nalason, kung dumumi, kung yung presyo ng kuryente natin tumaas, tayo ang sasalo, pero hindi naman sa atin yung ganansya. And bilang kinatawan po ng Kabataan Party List, paano nyo nakikita yung papel ng kabataang Pilipino sa mga industriyang may kaugnayan sa, kasi naiintindihan na yan ng mga kabataan, yung artificial insemination, artificial intelligence, semiconductors, advanced manufacturing, Congresswoman. Tayo yung makakapagbigay boses sa sarili nating mga kagustuhan na yung kinabukasan natin, hawak natin, prosperous, developed. Pero ito ba yung klaseng development na gusto nating makita? Yung development dito, nasa low-level jobs tayo, either janitorial staff, administrative staff, construction, tapos pag natapos na, mga inhinyero, mga siyentista ng US, ibang bansa, yung nakaprimarya dyan dahil naiintindihan natin, di ba? We understand what artificial intelligence is, advanced manufacturing. Alam natin na may mga, for example, courses in university na wala pa sa Pilipinas. Kasi hindi tayo capacitated, hindi mataas yung suporta sa academe natin, no? Nandiyan yan sa ibang bansa. Anong masasabi nito sa prospects ng paghawak at paghandle natin ng Paxilica? Hindi po siya promising. So, kaya mataas yung pagtutol kasi nakikita natin. At ang role ng kabataang Pilipino, no, to transcend beyond what we just see and what we understand. At syempre, umaksyon tayo para makuha natin yung anong mas ikabibenepisyo na ating lahat. No? Ang sa atin, no, hindi natin tinututulan yung mga opportunities for more jobs. Pero for what purpose? No? At ang gusto natin, yung jobs na yung mga kabataan, they find fulfillment in, and hindi yung kailangan mawalay sa kanilang mga pamilya para makuha. Isasegue lang ako saglit, no? Kasi dahil sa sona ni President Marcos Jr., noong tinanong siya kung ano yung prospects at paano niya i-resolve yung issue ng employment sa Pilipinas, yung mga sagot niya ay, okay, may job fairs tayong ginawa, no? Several yan. Merong partnerships with other countries kung saan pwedeng, kung new fresh graduate ka or gusto maghanap ng trabaho, pwede sa ibang bansa, hindi po yan yung hinahanap natin. No, sana yung mga trabaho dito, sana yung trabaho dito ay may programa dahil may programa ng national industrialization tayong gawin. And yung industrialization na to at our terms, in our terms, and para umunlad tayo at hindi yung ibang bansa. So, just to debunk, no, kasi sinasabi, Paxilica will bring in many jobs. Pero ang gusto naman natin, mag-develop yung bansa natin at maging capacitated to hold many jobs. Kasi may plano siya. At hindi plano ng iba yung i-adapt natin. And nagkakaproblema na nga yung minimum wage. In-stop pa yung 85 pesos. And sabi ko nga, maliit pa rin yung bayaran. Yung mga engineers, lalabas pa rin yan ng ibang bansa. Kasi malaki yung sweldo pa rin sa kanila. Dagdag ko din po dun, no? Di ba kasi yung panawagan po ng mga manggagawa, living wage, yung nakabubuhay, kasi mahal-mahal na ng mga bilihin. 1,200 siya last year, tapos ngayon nga 1,300 na eh. Tapos may mga ibang grupo na nagsabi, sige, habang we're working on that 1,200, pwedeng 200 across the board. Sa lahat, sa buong bansa, no? Kung ano mang minimum wage dyan. Pero yung naaprubahan lang, or yung inaksyonan lang ng DOLE, ay sa NCR lang, 85 pesos pa.
At ngayon, today lang or kahapon, Mm. inatras, no? Or may Supreme Court ruling or order na tigil muna. So, ano po talaga yung prospects of employment? Paano na yung mga kabataang Pilipino dito sa Pilipinas kung hindi naman po tayo masyadong binibigyan ng pansin? But that is not to say na walang pag-asa. No, kami po sa Makabayang Bloc, we filed a bill last year pa na gawin pong 1,200 national minimum wage sa buong bansa. And of course, andyan din yung ipoprobe natin yung Paxilica para po sa dulo nito, kung kitang-kita na natin for the illusion that this is or the scam that this is, ay mas iboses natin yung pagtutol natin dito. Okay. Yung sa TRO po, Temporary Restraining Order is sa Pasig Regional Trial Court Yes po. pinalabas. Opo. Kasi sayang din yon 85, hindi pa rin natuloy. Sayang na sayang. Sige, Congresswoman Renico, daghan kayong salamat na kayo aming nakapanayam sa ngayon sa pagbibigay ng reaction and to know na isa ka sa mga congresswoman na nakita ko na first talaga na nag-react regarding sa Pax Silica. Kaya we're trying po talaga na makasama kayo sa program for this na usapin. Maraming salamat po. Mayong punto. Maraming salamat po. Si Congresswoman Renico.